Naging isa akong buto ng Jamos sa simula pa lang ng panahon. Matapos ang 46 na bilyong taon ng paglaki, sa wakas ay tumubo ako bilang isang maliit na punla. May isang grupo ng mga tao na dumating at nagtayo ng nayong bato sa ilalim ko. Sa loob ng nayong bato, may 3 mahiwagang nilalang, ako, ang maliit na punla. Isang puno sa tabi na tinamaan ng kidlat at may iisang sanga na lang, at isang batong kulay dugo. Lumuhad ang mga unang tao sa harap naming 3 mahiwagang nilalang, nagdarasal para sa magandang panahon at masaganang ani. At ngayon ang araw ng pag-aalay sa nayong bato. Magsimula na ang ritual. Sa isang utos mula sa matandang puno ng tribo, hinati ng mga mangangaso ang napakaraming karne sa 3 bahagi. Inilagay nila ito sa 3 altar. Hindi nagtagal, nabuo ang maliliit na bundok ng karne sa ibabaw ng mga altar. Damakit ang mga ugat ko sa karne. Sinusubukang sipsipin ang sustansya nito. Habang ginagawa ko ito, ay narinig akong pagtatalo sa di kalayuan. Matandang puno, naging matagumpay ang pangangasaw natin dahil sa gabay ng espiritu ng batong kulay dugo. Dapat lang na mas marami ang alay na karne para dito. Bakit kapantay lang ng sa puno na tinamaan ng kidlat at sa maliit na punla? Manahimik ka, mahigpit na saway ng matandang puno. Pantay na pag-aalay sa 3 espiritu. Yan ang patakarang ipinamana ng ating mga ninuno. Sino man ay hindi pwedeng baguhin yan. Alam ko ang tungkol sa mga aral ng ninuno. Hindi pa rin kumbinsido si Shi Yunfeng. Pero sa mga nagdaang taon, sa espiritu lang ng batong kulay dugo tayo umaasa. Yung puno ng willow, wala namang naitulong yan, lalo na yung mahinang punla na kayang-kayang itumba ng hangin. Habang pinakikinggan ko ang pagtatalo nila at naghahandang sipsipin muli ang karne. Pansin kong natuyo na pala ang karne sa harapan ko. Ganoon din ang nangyari sa karne na nasa harap ng puno ng willow. Ginamit ko ang aking pandama at natuklasan kong ang batong kulay dugo. Nilamon nito ang lahat ng alay na karne, sinisipsip sa bilis na parang nababaliw. Yung mga karne sa sarili nitong altar, hindi na kailangang pag-usapan. Tuyot na, mga buto na lang ang natira. Bago pa man makakilos ang mga tao, nilamon na nito lahat ng 3 bahagi ng alay. Walang hiya, hindi ko napigil ang mapamura. Anong nangyayari dito? Nagulat ang matandang puno, hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganitong bagay. Nagagalit ang espiritu ng batong kulay dugo. Agad na nagsalita si Shi Yunfeng. Gaya ng sinabi ko, lahat ng ito ay dahil sa batong kulay dugo, pero pare-pareho lang ang dami ng inialay na karne. Nagagalit na ang espiritu. Totoo nga kaya, hindi pa rin mapakali ang matandang puno, at hindi na alam ang gagawin. Dumadagundong, biglang nag-iba ang kulay ng langit at lupa. Sunod-sunod ang kulog. Isang malakas na kidlat ang tumama sa batong kulay dugo. Naligo sa kidlat ang batong kulay dugo. Maging ang mga siwang nito ay tila kumikinang sa kuryente, na lalo pang nagpadagdag sa mahiwagan nitong anyo. Labis na natakot ang lahat nang makita ito. Kailanman ay hindi pa sila nakakita ng ganitong kababalaghan. Kahit na madalas ang malalakas na bagyo sa Great Wilderness, hindi pa sila nakasaksi ng ganito kalakas at kabaliw na mga kidlat. Huminahon po kayo, mahal na espiritu. Hindi alam ng matandang puno ang gagawin, kaya lumuhad na lang siya sa lupa. Pinangunahan niya ang kanyang mga katribo sa pagyuko sa nagngingit-ngit na espiritu. Pero walang pakialam ang batong kulay dugo. Wala itong anumang tugon. Ang tanging tugon lang ay ang pabagsik ng mga kidlat. Isa na namang makapal na kidlat ang bumagsak. Sunod-sunod ang kidlat, walang katapusan. Sa ilalim ng ganitong mga kidlat, namutla ang mga tao at hirap huminga. Malinaw sa lahat na ang ganito kalakas na mga kidlat. Kapag lumihis lang ng 1 pulgada, maaaring mamatay ang 12 ng mga taga-nayon. Malinaw na ang mga kulog na ito ay ipinatawag ng batong kulay dugo. Gusto nitong gamitin ang paraang ito para ipakita ang kanyang banal na kapangyarihan, para katakutan at sambahin ito ng mga taga-nayon. Espiritu ng alay, huminahon po kayo. Mula ngayon, basta't ito ang inyong gabay. Ang grupo ng mga mangangaso ay sa inyo lang mag-aalay. Grumble. Unti-unting humina ang mga kulog. Ngunit hindi ito tuluyang tumigil. Matandang puno, magsalita na po kayo. Tumingin si Shi Yunfeng sa matandang puno. Umaasa siyang makapagbibigay ng pangako ang matandang puno, dahil siya pa rin ang pinuno ng nayon ng bato. Hindi ko akalain na ganito kabangis ang espiritu. Napabuntong hininga ang matandang puno. Kung gayon, sundin na natin ang sinabi mo. Grumble. Lalo pang humina ang mga kidlat at kulog. Pero hindi pa rin ito tumitigil. Nagtataka ang matandang puno at si Shi Yunfeng. Pumayag na sila, pero bakit ayaw pa rin tumigil ang malalakas na kulog? Anong ibig sabihin nito? Medyo naguguluhan na rin ako sa sandaling ito. Huwag mong sabihin gusto ninyo ang lahat ng alay na dugo. Gulat na gulat si Shi Yunfeng. Huwag mong sabihin gusto mong paalisin namin ang 2 pang espiritu ng alay. Paanong mangyayari yon? Hinding-hindi maaari, agad na tumanggi ang matandang puno. Ngunit sa isang iglap, biglang mas naging nakakatakot ang mga kulog. Isang pambihirang lagim. Sunod-sunod na bumagsak ang mga kulog, na nakakabingi at nakakabulag. Parang sisubog sa sakit ang mga ulo ng lahat. Kung magpapatuloy pa ito, tiyak na may mamamatay. Matandang puno, walang magawang sinabi ni Shi Yunfeng, kung hindi tayo papayag, mamamatay tayong lahat. Hindi ganyan ka-simple yan. Malakas na sigaw ng matandang puno. Ano ba sa tingin mo ang isang espiritu ng alay? Alagang hayop ng nayon, na basta-basta na lang paaalisin. Kahit na maliit lang ang nayon ng bato.
Mayroon itong napakatagal ng kasaysayan at nanatili sa dakilang ilang sa loob ng maraming taon. Umungol ng malakas ang matandang puno. Sa kanyang noo ay may lumitaw na kumikinang na mga guhit buto. Kasabay nito, itinaas niya ang isang malakristal na buto. May mga masasalimuot na simbolo sa ibabaw ng buto. Nais mong mag-isang tamasahin ang mga alay ng aming tribo. Kailangan mong magpakita ng tunay na galing. Kung sino ang makakatulong sa nayo ng bato na malampasan ang mahabang taglamig, kung sino ang makakatulong sa aming pumatay ng mga nakakatakot na halimaw ng ilang. Siya ang magiging kaisa-isang espiritu ng alay ng nayo ng bato, at siyang mag-isang tatanggap ng mga handog. Hay nako, wala akong masabi. Nagsimula pa silang magkaroon ng kompetisyon para sa posisyon. Kaagad, kumalma ang mga kulog. Pinigilan na rin ng batong kulay dugo ang galit nito. Malinaw na pumayag ito sa paligsahan. Puno ito ng kumpiyansa, ni hindi man lang nito pinansin ang tulad kong maliit na puno at ang kahoy na tinamaan ng kidlat. Biglang nagliyab ang batong kulay dugo. Dahil sa nag-aalab na apoy, nanuyo ang mga lalamunan ng lahat. Puno sila ng pagtataka. Sa sandaling iyon, ang nakaluhod na si Shi Yunfeng ay biglang sumigaw na parang nasa sapian. Nakikita ko, isang himala, ito ang gabay ng espiritu. Sa liwanag ng apoy, nakikita ko ang hindi mabilang na mga tupa sa isang libis. Labis ding natuwa ang matandang puno. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kawan ng tupa sa taglamig. Pagkain iyon para sa buong nayon sa loob ng isang buong taon. Pinigilan ni Shi Yunfeng ang kanyang pananabik. Ito ang himala ng batong kulay dugo. Basta't taos-puso tayong mag-aalay. Hindi niya tayo hahayaang magutom. Yunfeng, kumalma ka. Mahinahon at may karanasan ang matandang puno. Hindi mo pa nahuhuli ang mga tupa. At saka, hindi pa gumagalaw ang dalawa pang espiritong tagabantay. Paano mo masasabing iyan na ang pinakamainam? Gusto sanang tumutol ni Shi Yunfeng, pero sa huli ay tumango na lang siya. Tahimik na naghintay ang lahat, pero ang mga sanga ni Liu Shen ay umiindayog lang sa ihip ng hangin. Ako rin ay walang reaksyon. Ang totoo, mayroon akong pandama sa pamamagitan ng aking mga ugat. Kaya kung alamin ang lahat sa loob ng 100 kilometro, kung nasaan ang mga hayop na huhulihin. At kung nasaan ang panganib. Pero wala akong paraan para magpakita ng milagro. Higit sa lahat, natuklasan ko na sa tabi ng kawan ng tupa na itinuturo ng kakaibang pulang bato. Ay may nag-aabang na isang mapanganib na grupo ng mga lobong niebe. Itataboy nila ang kawan sa nagyayelong tubig hanggang sa mamatay sa ginaw. Sino mang magtangkang umagaw sa kanila ay ituturing na mortal na kaaway. Kung basta-basta na lang pupunta roon ang grupo ng mga ngaso ng nayo ng bato. Tiyak na mapapahamak sila, hanggang sa sumikat ang buwan sa kalangitan. Kami ni Liu Shen ay wala pa ring kibo. Naiinip ng sumigaw si Shi Yunfeng. Magsiuwian na, magmadali kayong magpahinga. Bukas na bukas, huhulihin natin ang kawan ng tupa. Sumimangot ang matandang puno at pinigilan siya. Hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Huwag kayong padalos-dalos. Ako ang magpapasya bukas tungkol sa pangangaso. Gusto pa sanang makipagtalo ni Shi Yunfeng. Pero pinatahimik siya ng masamang tingin ng matandang puno. Nang makita ito ng lahat, umuwi na rin sila sa kani-kanilang mga bahay na bato. Sa lugar ng ritual, tanging ang matandang puno na lang ang naiwan. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng 3 espiritong tagabantay. Nang sumapit ang pinakamadilim na sandali bago mag-umaga, saka lang siya lumuhad sa harap ng punong tinamaan ng kidlat at bomulong. Umilo ang mga marka sa kanyang katawan, na tila gumagamit ng isang lihim na pamamaraan para makipag-usap. Ngunit nanatiling tahimik si Liu Shen. Sumama ang itsura ng mukha ng matandang puno. Pabulong niyang sinabi sa sarili, bakit hindi ka nagsasalita? Maganda ba ito o masamang pangitain? Gusto ko na siyang sigawan sa pagiging doble kara niya. Si Liu Shen lang ang tinatanong niya, pero ako hindi. Bigla namang lumingon ang matandang puno. At tumitig sa akin, Jamu. Mabilis siyang lumapit, may banal na liwanag sa kanyang mga mata. Palihim akong natuwa, akala ko ay gagamitan na niya ako ng lihim na pamamaraan. Sa ganoong paraan, may paparating ko na ang babala tungkol sa kawan ng tupa. Pero huminga siya ng malalim. At bigla na lang tumalikod at umalis. Ano to, lokohan? Talagang nawalan na ako ng masabi. Mukhang itong simple kong anyo ay talagang hindi pinapansin. Nagpasya ako sa sarili ko na hindi ako pwedeng tumunganga lang at maghintay. Napansin ko ang luntiang dahon na iyon. Wala itong ibang silbi kundi sumipsip ng sustansya. At napakalakas pa nitong sumipsip. Sige, ibigay mo sa kanya. Sa isang iglap, lahat ng iba pang dahon ay natuyo at namula. Tanging ang daong ito lang ang lalong naging lantian. Ang mga natuyong dahon na ito, ang babalang ibinigay ko, maituturing na rin itong isang uri ng milagro. Sana lang ay maintindihan ng mga taga-nayo ng bato. Kinaumagahan, tinipon ni Shi Yunfeng ang libu-libong malalakas na mga ngaso sa plaza ng nayo ng bato. Kahit na, nayon, ang tawag dito. Sa totoo lang, isa itong kilalang tribo sa malapit na may 10,000 residente. Uminom tayo para lumakas ang ating loob. Buong pagmamalaking itinaas ni Shi Yunfeng ang malaking banga ng alak. Sa pangangasong ito, tiyak na magiging sagana ang ating huli. Inom, inom. Itinaas ng libu-libong kalalakihan ang kanilang mga mangkok at masayang uminom. Pagkatapos uminom, ibinato nila at binasag ang mga mangkok na bato. Ngunit biglang lumitaw ang matandang puno at binuhusan sila ng malamig na tubig. Hindi magandang araw para mangaso ngayon. Natigilan ang lahat, maging si Shi Yunfeng ay labis na nagulat.
Punong matanda, napakaganda ng sitwasyon, ano ang masama rito? Magandang sitwasyon, model. Suminghal ang matandang puno, nagbigay na ng babala ang espiritong gabay. Tingnan ninyong mabuti, labis na naguluhan si Shi Yunfeng. Tumingon siya sa tatlong espiritong gabay. Ang mga sanga ng espiritu ng Willow ay lunti ang lantian at marahang humahapay sa hangin.